Dapat marunong din kayong tumanggap. Nung isang linggo, dalawang gawain. Hindi namin ilimitahan ang pagpurit pagsamba doon sa Subay. At tayo pala ay naka-FB Live, more than 1,000 yung nanood ng gawain. At alam ko, ang Diyos ay nagtuturo. Kaya ano ang ating susunod ngayon? Patotoo. Nasa si Daniel. Daniel, taas nga ang kamay. Nasaan? Halika. Magpatotoo ka nung karanasan mo. Pagkatapos mo, sasaluhin ka ng tatay mo. Ikaw muna, halika rito. Purihin po natin ang Panginoon. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon at ako'y narito sa inyong kalagitnaan. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na nagkaroon po ako ng sakit. Nung una po ito, nung naranasan ko, April pa po yata. Akala ko lang po simpleng sakit lamang po na nagugutom ka. Pag nagkape po ako ng madaling araw na wala po naman. Tapos napadalas na po sakit niya. Hanggang sa nagpa-check up na po kami. Sabi po UTI lang daw. Marami pong doktor na nila taas nung lumipat ng doktor, naging fatty liver daw naman po. Tapos nagtataka na po ako sa katawan ko, talagang namamayat na po ako. Pumapangit ako eh. Tapos po nung niyaya na po ako ng asawa ko sa Lakeview daw po. Specialist na daw po, ayun. Tapos, binigyan lang po ng gamot pagka nawala po 1 buwan. Tapos ito pong January, sumakit uli. Napakasakit po. Para po nasanay na ako sa sakit. Pag po sumakit, talagang sobra po, pero nawawala po pagka ilang oras. Tapos po nung sa Baguio po yun. Una po ito kay Romnick po sumakit. Mas una po sumakit ito. Tapos nasa Baguio po tayo. Basakit po nung bago po pumunta sa crusade. Sabi po ng asawa ko, mawawala yan, basta tumayo ka. Kaya po nakapunta po sa crusade. Nawala naman po. Tapos nung pag-uwi na po, nawala po. Tapos nung pong Valentine's. February 15 po yung Sabado. Pinapalis po ako ng asawa ko, magde-date daw po kami. Sabi ko po, gagawa ako sa simbahan. Baka yun na maging kagalingan ko eh. Yung po palalas na ako. Kinagabihan po, napakasakit po talaga. 3:00 po ng madaling araw hanggang 12:00 ng tanghali. Grabe na po ang sakit, di ko na po talaga kaya. Kaya po nagpadala na ako sa ospital. Tapos nung inano po ng doktor, maganda daw po ng 150,000. Yung pong una kong iyak.
First time ko yan. Hindi ko po kasi alam kung saan kayo kukuha ng perang ganun kalaki. Pag po pumasok ang mga ateling, hindi pa ako nagpapakita umiiyak, pero pag lumabas po, tsaka nag-iiyakan talaga. Nung po tinawagan ng mga kapatid, doon lang po na ko, lumakas sa loob ko. Na kahit po anong talaga magpapa-opera na po ako. Sa sakit po talaga naranasan ko ngayon. Kitang-kita po pag akin mga kapatid, kahit po ba matigas ang ulo, talaga pong gagastusan nila ako. Kahit po na ang aming pagpapagawa ng bahay, di na napos po. Pero nagpapasalamat po ako sa panahon. Sa operasyon naman po, kitang-kita ko po nauna na po ang dalangin. Kaya po ako din na kinakabahan. Pero pag po pala ikaw ipapasok na sa operating room, iba po talaga. Para ka pong kakatayin na. Pag-uubarin ka po, ubad-ubad. Hindi na lang po ako nagpakita sa asawa ko ng na kinakabahan, pero sa po, kabang-kaba na po ako. Baka po kasi di ako magising. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Nung po, tinanong ko ang doktor, sabi ko, baka po di tumalab sa akin ng pampaman, hindi ako wala kang mararamdaman dyan, sabi po ang doktor. Tapos nung po pagising ko, matagal po, tila po 2 oras. Sabi po nung naririnig ko po sa nagkakadiwa na po ako, tulog po kasi. Sabi po nung tumataas daw po ang BP, kaya po, yun po ang una ko narinig. Taas nung, para po kung pakiramdam ko po na sa nakahiga po sa sa hagdan, yung po ang ko. Tapos narinig ko lang po sabi, tapos na, tapos ang una pong sa akin, sabi, thank you Lord, thank you Lord. Tapos sabi po nung may sinasabi po. May sabi po ng nurse, may sinasabi daw sabi ko po, thank you Lord. Kaya puro yung panahon.